konti pa. Sound check, konti pa. Okay. Great is thy faithfulness, great is... Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Tayo nagpapasalamat sa Panginoon na tayo muli ay pinagkalooban niya ng napakagandang umaga, pagkakataon upang sambahin at purihin ang ating Diyos. At ngayong umaga hong ito, magsisimula tayo sa ating gawain ng Sunday School, and we would like also to welcome ang ilan nating mga kapatirang naririto at maaaring yung iba ay on the way pa lamang. So we praise God sa napakagandang umaga na kanyang pinagkaloob ho sa atin. And also, we'd like to welcome ang ating mga kapatiran at kaibigan na katunghay live via Facebook Live. At tayo ho ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos sa mga teknolohiya na available sa atin dito. But we are very, very excited. Amen? More than a year, pinagpe-pray natin na sana mag-subside na, sana mawala na completely altogether itong pandemic na ito. At ngayon, ang usapan na ay ibaba sa alert level 1 ang NCR. Yun yung usapan sa ngayon. At salamat sa Panginoon at tuloy tayo nagpupuri at nahandon na yung mas safe na, mas maganda na at mas uubra na tayo ay magtipon-tipon. At salamat sa Diyos na mga mananampalataya naman ay tumugon sa ganun. For 2 straight Sundays ay maganda ang ating attendance sa church. Now, again, we're not after the number games. But what we're after is to obey yung sinabi ng salita ng Diyos na huwag nating pabayaan ang pagkakatipon-tipon. So sa ating pagsisimula, tayo ho muna ay umawit ng ilang mga awitin ng pananampalataya, and let us call for the God upang tayo ho ay pangunahan sa bagay po na ito. Awitin po natin ang books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and First and Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, and Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, 3 John, Jude, and Revelation. At tayo po'y magsing lahat. At tayo po'y tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, Send the Light. There's a call comes ringing, order as the last wave. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel light, let it shine.
from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard a Macedonian call today. Send the light, send the light, and a golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that grace may everywhere abound. Send the light, send the light, and Christ-like spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Magsipar pa lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. We can step up ang ating pong slideshow para sa ating Sunday School this morning. Okay, so muli ho, welcome sa bawat isang naririto at maging sa ating mga kaibigan at kapatiran na katunghay sa atin via Facebook Live. So let us go now to our Sunday School. Nagpapatuloy ho tayo sa ating pag-aaral about the doctrines of the doctrine of the Holy Spirit, or technically termed pneumatology. Kung naalala nyo, yung pinaka-Greek word ng word na spirit is the word pneuma, and pneumatology meaning the study or the doctrine of the Holy Spirit. So, ayan. Okay, so dumako ho tayo sa ating pag-aaral. Pero bago ho pala yun, tayo ho muna ay manalangin. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, namamangha kami na tunay ang iyong biyaya na nagligtas sa amin ay napakadakila. Kagaya nung aming inawit, to send the light, the blessed gospel light. Tunay nga ikaw ang gumawa ng kaparaanan upang ang liwanag ng Ebanghelyo ay makarating sa amin. Hindi lang makarating sa amin, O Diyos, kundi sangayon sa iyong salita. Ikaw ang nagbigay liwanag sa aming mga nabubulagan na mga mata at puso upang makita namin ang kaluwalhatian ni Kristo Jesus. Salamat, O Diyos, sa iyong dakila at soberanong pagliligtas. At kami ngayon bilang mga mananampalataya ay inutusan mo na lumalim pa sa pagkaalam, sa pagkakilala at pananampalataya sa iyo. At Lord, ito ang aming layunin upang makilala ka pa namin, upang lalo ka naming masamba at mapaglingkuran ng ayon sa iyong kalooban. Upang lalo kaming mahubog sa wangis ng aming Panginoong Jesus. Panginoon, pagpalain mo po ang panahon na ito ng aming pag-aaral, bigyan mo po kami ng karunungan at pangunawa. At Lord, nawa ikaw ang patuloy na maglayo sa amin sa anumang kamalian at patuloy mo kaming gabayan sa liwanag ng iyong salita. Ingatan mo rin kami, Panginoon, sa aming mga sariling kahinaan. Ganoon din, O Diyos, sa aming mga kasalanan laban sa iyo. Patawarin mo po nawa kami at linisin. At sa lahat ng ito, O Diyos, walang ibang maitaas kung hindi ikaw lamang. Salamat, O Diyos, na nakatahan sa amin ang banal na Espiritu, na siyang gabay at tagapagturo ng bawat mananampalataya. Itong aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so tayo dumako sa ating pag-review
Pinag-aralan ho natin at ayokong mawala sa kaisipan ho natin ito. Makikita natin ang pagiging aktibo ng banal na spirito. Paano? Kung saan mas naluluwalhati ang ating Panginoong Hesukristo. So the Holy Ghost is most active where Christ is most glorified. Ano? Kaya pag pinakinggan natin ng isang tao or tayo ay maaari, Lord willing, makadalo sa ibang church kung loobin ng Panginoon na malipat ng lugar, ay pag nakita natin na ang tinataas na ay ang tao o ang grupo, hindi yun nagpapakita ng presensya at aktibidad ng banal na Espiritu. Measure the presence of the Spirit in the individual and in a church by the evidence of holiness. At saan natin to nakuha? Sapagkat the very primary title ng Espiritu ng Panginoon is the Holy Spirit. At hindi siya kikilos at gagawa ng anuman na hiwalay sa kabanalan. Maybe 2 or 3 days ago, pinakikinggan ko si Justin Peters, and I would like to commend to you mga materials niya. Pwede siyang i-search sa YouTube. At isa ito sa mga binigyan niya ng pansin itong mga charismatic movement, at meron daw nangyari sa Africa. Totoo nangyari ito. Umattend sa isang meeting ang isang tao at namatay siya sa church. Bakit? Kasi daw nilid ng spirito daw ng Diyos yung pastor upang lundagan yung babae o yung tao. Ay ibig sabihin, pinatungan siya, so merong tao pumatong sa kanya, and then yung pastor lulundag. Dinagdaganan, patay. At yun ay ina-attribute sa banal na spirito ng Panginoon. Again, maraming so-called na mga feeling of the Holy Spirit and leading of the Holy Spirit, hindi nagtetend to holiness but chaos and even immorality. So, nawa, itong mga katotohanan ito magsilbing gabay natin para ma-filter out natin. Pag nagbukas ka ng telebisyon, kapag nakinig ka sa radyo, o nakipag-uusap ka sa mga tao, and yes, magiging bukang bibig nila ang banal na spirito, pero naluluwalhati ba si Kristo? Meron bang bunga ng kabanalan o ebidensya ng kabanalan? So, ito yung mga bagay na magsa-safeguard sa atin. Number next, the personhood of the Holy Spirit. Pinag-aralan ho natin at nakita natin na talagang siya ay isang persona, hindi isang puwersa lamang. And then we tackled about the deity of the Holy Spirit. And yes, admittedly, walang directamenting statement sa Biblia that the Holy Spirit is God. But what we can see in the totality of Scripture ay siya ay expressly or derivatively called God. Ang pagsisinungaling sa Diyos o sa banal na spirito ay pagsisinungaling sa Diyos. Ay ina-identify siya with divine designations. God said is equivalent to the Holy Spirit said in many places sa Biblia. Divine perfections are attributed to Him. Mga katangian ng Diyos na perfecto ay sinasabing katangian din ng banal na spirito. Siya ay eternal, siya ay omnipresent, siya ay omniscient and soberano. And then divine works are ascribed to Him. Hindi lang katangian ng Diyos, kundi mga gawain na makikitang gawain lamang ng Diyos ay ginagawa ng banal na spirito. Creation, providence, inspiration, regeneration, and sanctification. So again, with all this, ay makikita natin na ang tangi at marapat na o implikasyon ay siya ay Diyos. And lastly, the deity, patungkol sa deity of the Holy Spirit, divine honor is given to Him, at ito'y kitang-kita doon sa kanyang participation in the divine name. At kung naalala niyo sa Matthew 28, baptizing them in the name, not names, but in the name. So the Holy Spirit may participation siya in that divine name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And then lastly, pinag-aralan natin ang blasphemy against the Holy Spirit. Let me just review this upang tumatak sa ating kaisipan, sapagkat ito ay madalas na encounter na katanungan patungkol sa banal na spirito. Matthew 12:31. Wherefore I say unto you, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men,
but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven to men. Meron lamang dalawa na meron pang iba, pero these are the two general interpretations about the blasphemy against the Holy Spirit, na ito daw ay specificong kasalanan at nagagawa lamang sa specificong kapanahunan. At ano yon? Nung panahon na nandito si Jesus. So therefore, merong mga naniniwala na yes, totoong kasalanan ang blasphemy against the Holy Spirit, pero ito'y totoong kasalanan noon lamang na nandito si Yesu Cristo. Therefore, hindi na yun nangyayari ngayon. So there are faithful, good theologians and Christians na ito ang paniniwala. And then the second, which I've said, dito ako mas nakalin, there are those who believe that this sin can be committed today. Pwede itong magawa ngayon, pero limitado lamang ito sa mga hindi mananampalataya. Dahil iyon ay pagpapakita ng hindi pananampalataya kay Kristo. At kung yung naalala yung isa sa mga application natin, we can never judge. We can never judge anyone. Nag-blaspheme ka na sa Holy Spirit, hindi ka na mapapindi. Hindi natin kaya yun, hindi natin alam yun. Pero nangyayari pa rin yun. Kaya nga, isa pa pangalawang aplikasyon natin, huwag makipaglaro ang sinuman sa kalagayan ng hindi pananampalataya kay Kristo. Do not play with unbelief. Hindi natin alam na yung mga tao nung panahon ng ating Panginoong Jesus na ayaw manampalataya at inascribe pa sa diablo yung mga ginagawa ng ating Panginoong Jesus sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay nag-commit ng blasphemy against the Holy Spirit. So narito ang importanteng katotohanan. The Holy Spirit being divine is one and same substance, power, eternity, and attribute with the Father and the Son. Ang banal na Espiritu, dahil siya ay Diyos, ay may kapareho at may kaparehong substance, kapangyarihan, eternity. And again, the word substance ay napakadelikado sa kaisipan natin, kasi pag tayo nagsabi ng substance, material ang naiisip natin, but the God is spirit, wala siyang material. Pero the substance of God, if we may put it that way, as spirit, ay it's the same pagdating sa banal na Espiritu. At doon din pareho siya sa kapangyarihan, sa pagiging eternal, sa mga katangian ng Ama at ng Anak. Babalikan natin itong katotohanan na ito mamaya. Now, magbigay tayo ng ilang mga warning. Wrong understanding about the nature of the Godhead. Isa sa mga maling paniniwala is that modalism and tritheism. That's why hindi natin ginagamit natin yung term na Trinity. Kasi pag sinabi mo, basta naniniwala ako sa Diyos ng Biblia, well, meron iba't ibang paniniwala na nagkiklaim na yun ang Diyos ng Biblia. Yung modalism, that God manifested Himself in different modes, in different time. Or meron din naman na tritheism, that there are really three different gods. Not just three persons in one God, but three different gods. So what sets us apart? What sets Orthodox Christianity or traditional Christianity mula sa ibang mga paniniwala na ito is that we believe in a Trinitarian God. That is, one God in three persons. The doctrine of the Trinity means that there is one God who eternally exists as three distinct persons, the Father, Son, and Holy Spirit. And I hope na nakigets natin yung ilang mga mahalagang linya, salita dyan. He eternally existed. Hindi siya one time na nag-iisa lamang, one person, and then dumating ang time, nag-divide sa tatlong persons. No. Merong mga tao na ganun kalikot yung kanilang kaisipan. Hindi ho ganun, na hinati, parang ang Voltes 5, naghiwa-hiwalay, tapos magbubuo-buo din isang araw. No, that is not the case. There is, makikita sa Biblia at mamaya ho, makikita rin ho natin that distinct persons from eternity exist three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Now, isang magandang tandaan as we study Scripture, yes, when it comes to revelation, alala niyo yung term progressive revelation?
ang kapahayagan patungkol sa Diyos primarily about the Trinity ay nag-progress ang revelation at mas nahayag to sa bagong tipan. Pero wag mag-ingat tayo, baka isipin natin, pagdating lang sa bagong tipan siya, naging Trinitary. No. Hindi ho ganun. From eternity past, mamaya makikita ho natin. Lalo na susubukan nating sagutin yung tanong na hindi ko ho nasagot last Sunday at hopefully makatulong sa atin. At ano na agad, medyo caution na agad, malalim yung tinanong. If I remember correctly, si Brother Jem Gahete ang nagtanong at narinig ko na yun noon pero hindi ko pa talaga naupuan ng pag-aralan at dahil dumating yung tanong, napwes tayong upuan at pag-aralan at hope makatulong ho sa ating pag-unawa. Mali lang yung mga animation ngayon dito sa ating slide. So, objection. At dito nang galing yung tanong actually. Anong punto? Dahil ang anak at ang banal na spirito ay Diyos, therefore, ang ating binibigyan ay sinasabi ay they are equal. The three persons, the Father, the Son, the Holy Spirit, are equal, co-eternal, co-equal sa lahat ng bagay. Now, isang objection. There are assertions and suggestions of the Spirit's subordination to the Father and to the Son. Brother Paul, pag binasa natin ng Bible, merong subordination. Ibig sabihin, meron parang pagpapailalim. Hindi ba isinugo ng ama ang anak? Therefore, sa pantaong kaisipan, di mas mababa ang anak. At ang banal na spirito, sinugo ng anak. So, kumbaga, ang president, may vice president, tapos meron lang third, kung ano man yung pangatlong, yun yung pananaw ng iba na merong mas mababa at nakalagayan. Kaya nga dito sa note, this subordination is often seen as to show inequality or inferiority. Kasi kung merong subordination, edi hindi equal. At kung hindi equal, edi merong inferior. Mas mababang klase o mas mababang uri. Kaya nga ho, again, merong iba't ibang mga doktrina at iba't ibang mga pananaw dyan sa paligid. So atin hong tignan, ano ang sagot? Hiniram natin yung mula sa Christian Apologetics and Research Ministry. At isang hindi I would not say, hindi ko pa nabasa lahat yung kanilang mga articles, pero I would not say na lahat ng articles nila ay tama, pero malaking tulong ito. Available ho yan online. Sabi ng CARM, in short, there is apparently a subordination within the Trinity regarding order but not substance or essence. At napakahalaga yung sinabi na yun. We can see that the Father is first, the Son is second, and the Holy Spirit is third. Doon sa sinabi, babalikan ho natin ito, yung subordination within the Trinity is regarding what? Order, not substance or essence. Okay? Isa siguro na masasabi natin na para matulungan tayong maunawaan, halimbawa nga, let's use the illustration ng President and Vice President. What it comes sa pagiging tao, mas mababa ba ang Vice President? In the substance and essence ng pagiging tao, mas mababa ba yung Vice Presidente? No. Pero when it comes to their work, yung kanilang gawain, ay makikita natin na merong subordination. So, hindi ibig sabihin na mas mataas yung isa at mas mababa yung isa, kundi dun sa kanilang gawain, ito ang disenyo, merong subordination. So we will know more as we go on. So again, Trinitarian relation issue the doctrine of eternal subordination. Pero Paul, ganun na ba dati? Nung hindi pa nagkakatawang tao si Jesus, is he subordinate to the Father? Or is the Holy Spirit subordinate to the Father and to the Son? Ito yung issue ng eternal subordination.
Just a side note, this issue among evangelical theologians exploded in 2016. Sometime 2015, 2016, sumabog ang issue na ito sapagkat mayroong mga ilang theologians na nagpalitan ng komento even online. At sabi nga ho ni Kevin DeYoung, there are hundreds and hundreds of articles. Mayroong mga nagsulat pa ng mga libro patungkol dito upang talakayin ang bagay na ito. Now, we don't have the time upang bigyang pansin ang lahat ng detalye patungkol dito. But the contention back then centers more on the second person, and that is God, the Son. Yun yung mas binibigyang pansin, is Christ, ang tawag ito ay ESS, the eternal subordination of the Son. Ayan, ESS, so yun yung madalas yung makikita ang acronym. So is it true? Ito ba ay totoo? Eternally subordinate ba ang anak at ang banal na Espiritu? Now, merong dalawang mahalagang term sa pag-aaral ho na ito. The first term is the term ontological. Ontological. Brother Paul, ano yung ontological? Mukhang yan yung mga naghuhukay ng mga buto ng dinosaurs. No. Hindi yun. Well, ontological, ang ibig sabihin ng word na ontological is, the word ontological has something to do with the very being or nature. Yung pinaka-being, again, kapos ang Tagalog, yung hindi ito pagkatao, yun yung pinaka-nature, yung pinaka-likas. Or, medyo mas may ahambing natin sa salita na substance and essence. Doon natin mas maihambing itong word na ontological. Now, the second word na mahalaga sa pag-aaral nito ay economic. Brother Paul, iniwasan ko yan nung... No. Hindi ito patungkol sa mga marketing strategies at mga taas at baba ng market shares. No. Ang economic pertains to work. Yun yung binibigyang pansin. Now, bakit ko ito sinasabi sa inyo? Again, ang ating Sunday School ay hindi para hanggang dito na lang kayo matuto. Kung hindi, gusto ko kayo encourage na magbasa pa. At kung kayo magbabasa pa tungkol sa issue ng eternal subordination, may encounter niyo itong mga term na ito. So sana pag na-encounter niyo, alam niyo na rin. Okay? So ontological, may kinalaman sa being and nature, and economic, may kinalaman sa work. Primarily in creation and redemption. God's work, yung gawa ng Diyos sa paglikha at pagliligtas. Yun yung madalas na pinapatungkulan. So, nakukuha niyo yung pagkakaiba, ontological and economic. At dito nagkakaiba-iba ang mga theologians. Meron nagtitake na ang subordination ay ontological, at meron na mga nagde-deny nito at ang nagsinasabi na ang subordination within the Trinity is economic, that is, it pertains to their work sa kanilang gawain. Now, babalik tayo doon sa sinabi kanina doon sa Carm, this is apparently a subordination within the Trinity regarding order. Order saan? In their economy or work, but not substance or essence, that is ontology. So itong subordination within the Trinity ay hindi pumapatungkol sa substance and essence or the very nature of God. Hindi mas mababa yung nature kaysa doon sa isa. Siguro para mas maunawaan niyo ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, Hebrews chapter 1, was made lower than the angels. So merong lower na nature ng isang creature. Pero hindi yun ang pinapatungkulan, hindi ontological, but rather economical or economy or the work. So, nandun yung subordination. Now, okay, kung may mga tanong ho, mamaya, pwede pagkatapos na ating Sunday School. Now, let me borrow from the Ligonier Statement of Christology. At napakaganda. Binasa ko itong Ligonier Statement of Christology. Pwede nyo makuha yan online. Ano yung biblikal at matapat na pananampalataya ng mga nauna pang Kristiyano hanggang ngayon, at inupuan ito ng maraming mga theologians at hinummer out nila, at ito ay in a form of affirmation and denial. Ano yung paniniwala tungkol kay Jesus, biblikal na paniniwala tungkol kay Jesus, at naman yung hindi biblikal at dinideny
nakabaligtaran nito. At sa Article 2 ng Statement on Christology ay ito, we affirm that in the unity of the Godhead, the eternally begotten Son is consubstantial. Ayun yung mga term na mga mabibigat. Consubstantial, that means same substance. Hindi iba ng, again, limited ang ating words, hindi iba ng constitution. Hindi iba ng substance ang anak sa ama. Consubstantial, co-equal, co-eternal with the Father and the Holy Spirit. Again, ang pinaka-punto nito ay ang ating Panginoong Jesus. Now, that is what we affirm. We deny that the Son is merely like God. At merong mga nagsasabi na ito mismo, like God lang. Sinasabi ito ng mga iglesia ni Kristo sa mga talata na nagpapakita na si Jesus ay Diyos. Sasabihin nila, parang Diyos lang, kaisa lang sa mga ganito katangian ng Diyos. Ano pa? We deny that the Son is merely like God or that He was simply adopted by the Father as His Son. Ano yun? Parang tao, tas inadapt lang bilang pinromote ba? At ito pa, we deny the eternal subordination of the Son to the Father in the ontological Trinity. That is in the work or economy of the Trinity. And I would say to this, Amen. Bakit? Dahil kapag ontological ang subordination, ibig sabihin, mas mababang substance, mas mababang nature, mas mababang klase. At kung mas mababa kaysa sa Diyos, di hindi na Diyos. So, dinideny. Hindi sinasabing walang eternal subordination. Pero ang dinideny nito ay yung eternal subordination in ontology or ontological Trinity. Passages. Bakit dinideny ito? John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Familiar verse, let me just give 3 observations. Number 1, the time, kailan ito? In the beginning, it pertains to eternity past, nung pasimula pa lamang. Hindi ito in the beginning sa Genesis 1:1, kung hindi even before, dahil the Word, ang sabi sa pagtinuloy niyo sa John chapter 1, creation is by the Lord Jesus Christ. So this beginning is even before Genesis 1:1. So from eternity past, yun yung time, ano na? The Word, that is Jesus, the Son of God, the second person of the Trinity, is distinct from the Father. Okay? Magkaiba. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Hindi sinabing the Word is God or the same as God the Father, but the Word was with God. Anong sabi? The Word was God. Anong sabi? That means He is consubstantial, same substance, co-equal, co-eternal with the Father. So, nung pasimula pa lamang, that's why anong punto? Bakit we deny the ontological subordination in the Trinity? Dahil malinaw, nung pasimula pa lamang, ang salita ay nandun na, distinct from the Father, but ang salita ay Diyos that is equal to the Father. So, in being God, handoon yung pagiging pareho. Co-equal, co-eternal, co-substantial. Sa John 5 verse 17, naalala niyo ho na sinubukang batuhin ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi, but Jesus answered them, my Father worketh hitherto, and I work. Therefore, the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his Father. Anong ibig sabihin nun? Making himself equal with God. So every time na mababasa natin si Jesus, now, alam natin iba yun sa atin. Tinatawag natin ang Diyos na ating Ama, because we are adopted children of God. Pagdating sa ating Panginoong Kristo, He is the only begotten Son of God. And that word begotten pertains to His uniqueness, the unique Son of God. At bilang anak ng Diyos, isa sa
bugtong na anak ng Diyos, isa sa pinaka-ibig sabihin noon ay, ano ang anak ng baka? Baka din. Anong anak ng kabayo? Kabayo din. At isa sa mga binibigyang diin ng titulo ni Jesus na bilang anak ng Diyos, siya ay Diyos din. At yung titulo na pagiging anak ng Diyos, actually hindi nagpapakita na siya ay mas mababa, kundi nauunawaan ng mga kausap ni Jesus nung sinabi niyang ang Panginoon ay aking Ama, ito ay nagpapakita ng pagiging kapantay. Okay? So sa words mismo ni Jesus, at hindi niya to sinabi, ay hindi, mali kayo ng unawa. Hindi. Hindi niya kinorek, hindi niya binago. So his title, the Son of God, does not connote the idea of being lesser or lower, rather of equality. Ang pinapakita nito ay yung pagkapantay. So pagdating sa kanilang ontology, in their very nature, essence, maliwanag sa Bible na pantay. Point, the subordination of the Son and the Holy Spirit is not an ontological subordination. Okay? So, alam ko may mga technical na salita dito. And this is given to answer the question nung nakaraang Sunday. So John 5 verse 19, then answered Jesus and said unto them, verily, verily, I say unto thee, the Son can do nothing. Tuloy natin itong, yeah. On the second part naman, sa John 5:19, then answered Jesus and said unto them, verily, verily, I say unto you, that the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do, for what things soever he doeth, this also doeth the Son likewise. Or Paul, bakit dyan? On the same chapter, na nahandoon yung kanyang pagkapantay sa Ama, but sabi dito ni Jesus, the Son can do nothing of himself. Wala siyang kayang gawin sa kanyang sarili. So, hindi mo ito nagpapakita ng subordination? Now, isang magandang alalahan natin dito, si Jesus dito ay nasa katawang tao. Bakit siya nagkatawang tao? Bakit siya nagkatawang tao? Hindi yung trick question. Bakit siya nagkatawang tao? To redeem. For the work of salvation. Yes, for the work of redemption. So ngayon, papasok yung ating sinabi kanina, ang subordination is not ontological but in economy. That is in the work, sa gawain, in creation, and mas kitang-kita in the work of redemption. There is subordination within the Trinity. Sa Philippians 2 verse 8, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Anong punto? The subordination that we can see in Scripture is not ontological but in economy, primarily seen in the work of the Trinity in redemption. So may makikita ba tayong subordination? Yes. Pero ang makikita nating subordination within the Trinity is not of their ontology or their essence or nature, but in their work, sa kanilang gawain. Particularly sa kanilang gawain ng pagliligtas. Now, ito yung tanong. Is this an eternal subordination? So, na-categorize na natin, yung subordination ay hindi ontological kung hindi economy. It is pertaining to their work. Now, ang tanong, ito ba ay eternal subordination? Kaya hindi ko sinagot agad nung Sunday yung tanong. Una, hindi ko pa talaga napag-aralan. Pangalawa, ang daming detalye dahil masusi ang mga bagay ko na ito. So, is it an eternal subordination? And sa pagbabasa ko, sa pag-aaral ko, at pinag-isipan, my answer is yes. It is an eternal subordination, eternal economic subordination. Why? Because God's plan and work of redemption is an eternal plan and work of redemption.
Sana wag natin isipin na naisip lang ni Lord, ay nahulog sa kasalanan, anong gagawin ko? Sige, iligtas ko na lang. Para ba nun lang niya naisipan? Para bang may plano ka, plano mo maglaba, biglang bumagyo, ay, ibang gawin ko na lang. Hindi ganun si Lord. Hindi ganun ang Diyos, hindi ganun ang presentasyon. Ang plano ng Diyos sa pagliligtas at ang gawain ng pagliligtas is from eternity past. Ephesians chapter 1 verse 8, according as He had chosen us in Him. At itong pagpili nito is, as we have studied sa ating time in the Word, is pagpili ng Diyos sa kaligtasan as He had chosen us in Him before the foundation of the world. So even before na i-create ang sanlibutan at mahulog sa kasalanan ng tao, ang Diyos ay may pinili na at pinili para sa kaligtasan. That means the plan of God to save is already at work, and the work of God to save ay nahandoon na. So that again, in the work of redemption, there is subordination within the Trinity. So in that category only, doon lamang sa kategorya na yun, I would say yes, there is an eternal subordination of the Son, or ESS. Not ontological, but in the work of redemption. Isa pa, 1 Peter 1:19, with the precious blood of Christ, as of the Lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in the last times for you. So si Kristo daw, bilang Mesiya, bilang tagapagligtas, ay ordained before the foundation of the world. So again, itong work nila in redemption ay tinalaga na ng Panginoon. Sabi nga ng mga theologians, there is an eternal covenant between the Godhead. Again, kulang na kulang ang ating kaisipan at imahinasyon para ipinta ito. Pero ang plano, at yung plano ng Diyos na ito ay plano niya within, sa kanyang sarili, within the Trinity to accomplish salvation. Revelation 13:8, and all that dwell upon the earth shall worship Him, whose name are not written in the book of life of the Lamb slain before the foundation of the world. So again, hindi ito inisip na lang ng Diyos. Hindi siya, ay tinanggihan nila, anong gagawin ko? Ay gamitin ko na lang yung dugo niya para sa mga no, hindi ganun ang ating Panginoon. So nakaplano na, at yung plano niya at gawain niya na pagliligtas is from eternity. Therefore, yung subordination in the work of redemption or economic subordination of the Son is an eternal subordination. Nasusundan ho ba? Alam ko ho, maraming unfamiliar na mga terms. Pero sana makita nyo na minsan pag nag-delve in kayo dito sa mga bagay na ito, yes, masakit sa ulo, pero oo nga, it makes sense. At nakikita natin sa Biblia kung bakit ganito ang paniniwala. So truth, there is subordination within the Trinity, or may I say there is eternal subordination within the Trinity, a subordination of economy, not of ontology. That is, yung economy that is pertaining to their work in creation and redemption, but not in their nature or substance. Hindi mas inferior yung isa kaysa doon sa isa. So nire-recognize yung subordination, pero dinideny yung inferiority in nature or substance within the Trinity. So ano yung mga relationship ng Trinity, relationship ng Holy Spirit within the Trinity? As we have seen, nandun yung equality, co-substantial, co-equal, co-eternal with the Father and the Son, but the Spirit is distinct from the Father and the Son. And the Holy Spirit is proceeding or proceeded from the Father and the Son. Narito ang katotohanan. Through the Holy Spirit that is given by the Father and sent by the Son to us, and indwells us in the Godhead, and indwells us is the Godhead present with every true believer. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na sinugo ng Ama, na pinadala ng Anak, na nakatahan sa bawat mananampalataya, ang kadyusan. Huwag natin isipin na 1/3 lang ng Diyos ang nasa, no. Ang kadyusan ay nakatahan
sa bawat isa na tunay ang mananampalataya ni Kristo. May we meditate on that. Ibabad pa natin ng kaunti yun, yung katotohanan na yun sa ating mga kaisipan. At nawa ay mas lalo nating ma-appreciate ang isang dakilang biyaya na ito na dulot o resulta ng ating kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Note the name Holy Spirit. Doon na tayo sa work of the Holy Spirit. Ito, mali yung mga animation ko. Nauuna yung katawan bago yung title sa taas. The work of the Holy Spirit, yung trabaho, yung gawain ng banal na Espiritu. Okay? Ito yung pinakapaksa natin. The name Holy Spirit is seen much more pervasively in the New Testament than in the Old Testament. Mas makikita natin yung titulo na Holy Spirit or Holy Ghost sa Bagong Tipan. Point, the New Testament writers clearly identify Him as the Spirit of God of the Old Testament. So sa Old Testament, ang mababasa natin madalas at ang Spirito ng Diyos, or the Spirit of God, or maybe just one word, Spirit. Well, malinaw na in-identify ito ng mga New Testament authors na siya nga yung banal na Spirito. Ayan, the New Testament writers clearly identifies Him as the Spirit of God in the Old Testament. He is the guide of Israel in the Old Testament whom the Israelites always resisted. Siya yung gumagabay, nagtuturo sa mga Israelita nung lumang tipan. At ang sabi ni Stephen sa Acts 7 verse 51, "Ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, ye do always resist the Holy Ghost as your fathers did, so do ye." So laging nire-resist ang banal na Espiritu. So nakikita natin na aktibo na ang banal na Espiritu noong panahon ng lumang tipan. Ano pa? He spoke through the prophets. Matthew 22 verse 41, while the Pharisees were gathered together, Jesus asked them, saying, "What think ye of Christ? Whose son is he?" They say unto him, "The son of David." He said unto them, "How then that David in spirit call him Lord, saying." Now, as I've said, madalas kinakapital S. Pero this is one of the instances na sabi ko sa mayroong mga pagkakataon na I think na ito dapat ay capitalized. That is, David said through the Spirit, through the inspiration of the Holy Spirit, that he, Jesus, tinawag ni David na ang kanyang anak na the son of David as Lord. Sa verse 43, Matthew 22, he said unto them, "How then that David in spirit call him as Lord?" And yan ay kinote din sa Mark, o sinabi din sa Mark 12:36, "For David himself saith by the Holy Ghost, the Lord saith to my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool." So David in the Old Testament spoke through the Holy Spirit. So ang banal na Espiritu ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta, at isa diyan ay si Haring David. Now, isa sa mga kailangan natin i-consider, as we have said, sa pag-aaral sa Biblia ay yung pag-progress ng revelation. Progressive ang pagre-reveal ng Panginoon. Hindi bumaba ang Biblia as kumpletong 66 books. Walang hawak na Book of Romans si Moses. Hindi ho ganun. So, ang revelasyon ng Panginoon ay nagpo-progress, at dito sa progress ng revelation, makikita natin sa Pentateuch. Again, ang concern natin ay ang banal na Espiritu. In the time of the Pentateuch, that is the first 5 books of the Bible, the Spirit is most commonly designated as the Spirit of God or the Spirit of the Lord. Ano ang madalas na makikita nating gawain ng Espiritu ng Panginoon dito sa Pentateuch? He is God's agent of creation. Aktibo siya sa paglikha ng Diyos. Job 33 verse 4. Kung sisimulan mo lang sa Genesis chapter 1 verse 2, "And the Spirit of the Lord move upon the face of the waters." So nahandun na yung aktibidad ng banal na Espiritu even in creation. And then sa Job 33 verse 4, "The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life." So nandito
Kung hindi kakamali, pinaparallel dito yung Spirit of God and breath of life, yung hininga ng buhay na ibinigay ng Panginoon sa tao. So again, the Spirit of God had made me. So aktibo ang banal na Espiritu sa pag-create, even in the creation of Adam and Eve. And guess what? Aktibo ang banal na Espiritu at kumikilos siya sa procreation. Hindi natin maipaliwanag kung paano. Wala tayong gaanong detalye kung paano nanggagawa yun o nangyayari yun. Pero aktibo ang, not just sa procreation sa mga mag-asawang Kristiyano. Hindi ganun lamang. Kundi maging sa mga hindi mga Kristiyano mag-asawa na nagkakaroon ng procreation, aktibo ang banal na Espiritu. God's agent of empowering and equipping select leaders of Israel. Ang banal na Espiritu ay makikita rin natin yung gawain niya ng lumang tipan na siya ay nagbibigay ng kapangyarihan at kakayahan sa mga piling leader o nangunguna sa Israel. Sa Numbers 27 verse 18, "And the Lord said unto Moses, Take thee Joshua the son of Nun, a man in whom is the Spirit, and lay thine hand upon him." In whom is the Spirit. And I believe ito pa rin ipapatungkol sa Espiritu ng Panginoon, that is the Holy Spirit. At yun ay para sa pagbibigay kakayahan sa gawin yung mga gawain kung saan nilagay sila ng Panginoon. In the period of Judges, He comes upon individuals as an energizing power. Ano man itong kapangyarihan, maaaring physical na kapangyarihan, kagaya ni Samson, or military victory, pagbibigay kakayahan para magkamit ng mga pagtatagumpay sa mga giyera kung saan sila ay lumalaban. Sa Judges chapter 3 verse 10, ang Espiritu ng Panginoon kay Othniel. Sa chapter 6 verse 34 kay Gideon, hindi dapat Gideon. Sa 11 verse 29 kay Jephthah, 14 verse 19 kay Samson. So 1 Chronicles chapter 12 verse 18, andyan si Amasaiah. So again, the Spirit of the Lord is very active. Ang banal na Espiritu ay very active noong panahon ng lumang tipan, as we can see. Judges chapter 3 verse 10, "The Spirit of the Lord came upon him, and he judged Israel and went to war." And that is pertaining to Othniel. So yung Espiritu ng Panginoon, He came upon him, that is, it enabled him, or the Spirit enabled him to judge and to lead Israel to war. In the period of monarchy, tingin ko dito tayo matatapos ngayong umaga, and I think ito ay makakatulong sa atin para sagutin yung ilang mga tanong, sapagkat merong verse sa Psalm 51, ang sabi ni Haring David, "And take not away the Holy Spirit from me." At sa akin, personal na pag-aaral, isa ito sa mga nakatulong sa akin dahil yung aktibidad, madalas nagiging guilty tayo ng anachronism. Ano yung anachronism? Yung something na revealed sa bagong tipan, ina-apply agad natin as true sa lumang tipan. At sa atin, as we have said, ang banal na Espiritu ay nakatahan sa mga mananampalataya. At siya ay nakatahan sa atin, magpasawalang hanggan, ang sabi sa Ephesians chapter 1, until the redemption of the purchased possession. So, alam natin na hindi tayo iiwan ng banal na Espiritu. Kaya noon sa sa lumang tipan, nabasa yung sinabi ni Haring David, "Take not away the Holy Spirit from me." Pwede palang umalis. At si Samson, and the Spirit, he wished not that the Spirit of the Lord had departed from him. Pwede palang, nawawala pala yung banal na Espiritu, nawawala pala yung kaligtasan. Alam niyo, ginan natin ine-equate agad. So ito yung hopefully makatulong sa atin. In the period of monarchy, the Holy Spirit validates with His presence the legitimate king highlighted in the Saul-David conflict. May conflict between Saul and David. Ang kauna-unang hari ng Israel, si Saul. Ang sumunod ay supposed to be si Jonathan na anak ni Saul, pero hindi si Jonathan ang sumunod. Ang pinili ng Diyos ay si David. Ano mababasa natin? Sa 1 Samuel 16 verse 13, "Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren,
And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So itong Spirit of the Lord came upon David has something to do with his anointing as the next king. Nakuha niyo ho? Hindi ito, I'm not saying na unsaved si David. What I'm saying is, itong pagdating ng banal na Espiritu sa kanya, particularly, ay may kinalaman sa kanyang gagawin o gawain na magiging siyang hari. Now, so 1 Samuel 16 verse 14, but the Spirit of the Lord departed from Saul. Umalis na kay Saul. And an evil spirit from the Lord troubled him. Bakit? Dahil nireject na ng Panginoon si Saul na magiging bilang hari at ang susunod ng hari ay si David na. So itong presensya ng banal na spirito, particularly in David and Saul, ay may kinalaman sa kanilang pagiging valid, legitimate king ng Israel. So he inspires prophetic utterances. Nakalimutan ko lang intro dito. I think yung sinabi ni Hari David sa Psalm 51, and take not thy Holy Spirit away from me. I think he is not saying, take not away my salvation from me. Kundi particularly, yung presensya ng banal na Espiritu, ang punto, wag mo akong i-reject bilang hari. Wag mo akong i-reject. Kagaya ng pag-reject ng Diyos kay Haring Saul. I think that's a better understanding ng sinabi na yon ni Haring David. But in the period of the monarchies, he inspires prophetic utterances. 2 Samuel 23 verse 1. Now, this be the last words of David. So verse 2, the Spirit of the Lord spake by me, and His word was in my tongue. 2 Chronicles 15:1, and the Spirit of God came upon Azariah, the son of Obed. So again, ang punto na lahat ng ito ay pinag-aaralan natin yung work ng Holy Spirit. Particularly, inuna natin sa Lumang Tipan, as we can see, He is very active. He is very active in creation. He is very active in sa procreation. He is very active pagdating sa buhay ng mga mananampalataya. Is very active para nagbibigay kakayahan sa mga partikular na mga individual kung saan sila gagamitin ng Panginoon. Is very active pagdating sa mga leadership in the time of the judges, and also dito sa period ng monarchy ay aktibo rin ang banal na spirito. Isa sa mga punto kung bakit natin binibigyan pansin ay dahil meron mga tao na nag-iisip, parang ang banal na spirito o the third person of the Trinity ay parang bigla lang sumulpot sa bagong tipan. Not so. Sa lumang tipan, madalas siya tinatawag the Spirit of the Lord or the Spirit of God, and He is present and He is active. He is co-equal, co-eternal with the Father and the Son, but at the same time, He is distinct from the two persons also of the Trinity. With that, meron pa ho tayong natitirang 10 minutes or 15 minutes. Baka meron hong may tanong. Si Brother Daryl. Titignan ko lang din, baka meron nagtanong din sa atin hong Facebook page. Sige po. Hello. Yeah. Good morning po, Brother Paul. With regards po dun sa Holy Spirit, 'di ba, na came upon siya and also nagde-depart siya, no? Na ang tinutukoy nga po is anointing. How about po yung work ng Holy Spirit sa New Testament na indwelling of the believers? Ito po ba ay parte na ng work ng Holy Spirit sa mga Old Testament saints? Or particular lang po ba itong work na ito sa New Testament? Thank you very much. Narinig niyo na ho yung tanong.
Yes, merong anointing, merong presensya ng banal na spirito as we have seen sa lumang tipan, pero meron na ba siyang indwelling kagaya ng indwelling sa mga mananampalataya sa bagong tipan? Sa limitadong kaalaman ko, pwede niyo akong i-correct kung mali ako. Sa limitadong kaalaman ko, yes, may gawain ng banal na spirito na kagaya sa atin dahil para manampalataya, kailangan ng pagkilos ng banal na spirito. So nahandun yung kanyang regeneration maging sa lumang tipan. Pero yung indwelling is a particular, as far as I know, is a particular New Testament fulfillment of the promise na binigay ng Panginoon. Sa Prophet Joel, dahil yun nga ang sabi sa Acts chapter 2, yun yung fulfillment na I will pour out my spirit upon them. So yung pouring out na yun kasama yung indwelling. So I would answer the question na no, yung indwelling of the Holy Spirit as we have this salvation blessing na meron tayo bilang mga mananampalataya ay particularly in the New Testament period only. At kailangan ko pang pag-aralan kung paano ang ano nito pagdating sa mga, as we have studied from the book of Romans chapter 4, they are justified by faith. Malinaw yon, same na ng kaligtasan, but there is a difference nakikita natin dahil ang blessing ng banal na spirito ay ibinuhos ng Panginoon in the New Testament, that is sa mga mananampalataya ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. I hope na sagot ko yung tanong. Thank you, very good question po. Meron pa ho bang may tanong? Sa atin hong live, sa ating comment section, meron ho bang tanong? Alam ko meron tayong mga diniscuss ngayon na medyo technical at maaaring yung iba ho ay ngayon ko lang narinig yung mga term na yun, yes. And sinadya ko rin ho na sabihin sa inyo at ibigay sa inyo yung mga yon dahil again, para pag kayo'y nag-aral sa inyong mga sariling panahon ay pag na-encounter niyo ho ay hindi kayo ma-shock. Hindi magano sumakit ang inyong ulo. Meron pa ho ba? Okay. So meron daw nagtanong online. So same lang dito sa question. Thank you very much po. Meron pa ho ba? May follow-up. Yung follow-up question na lang po doon sa same question po doon kanina. Nakikita ko na posibleng follow-up question doon is how about po yung security nung mga mananampalataya during the Old Testament? Kasi di ba isa sa mga purposes ng indwelling ng Holy Spirit ay to secure the believers. So paano kaya yung security ng mga believers during the Old Testament? Sa nakikita ko na follow-up question with regards po dun sa answer. Okay, thank you very much. At sana nakuha niyo ho yung tanong. At again, this is isang madalas na concern. Kung walang indwelling, kung hindi permanent yung indwelling ng banal na spirito, di pwede bang mawala ang kaligtasan? Again, gusto ko ipaalala ho sa atin, tignan natin ang gawain ng kaligtasan bilang gawa ng Diyos. At pag sinabi natin gawa ng Diyos, gawa ng tatlong persona. Okay? It is the Father who planned. Kung naalala nyo sa Romans chapter 8, ang sabi ni Apostol Pablo, ang Diyos it is God who justified, and then who shall condemn or who shall bring anything to the charge of God's elect? It is Christ that died, yea rather it is Him that He rose again from the dead, and rose again from the dead, and yea rather is seated at the right hand of God making intercession. So ang basihan ng kaligtasan ho natin in the New Testament ay nakabase sa pagbibigay ng pagdedeklara sa atin ng Diyos na matuwid tayo dahil sa pagsampalataya natin kay Kristo. At ang kaligtasan natin din ay hindi maaaring mawala kasi nakabase ito sa gawa ni Kristo. Siya'y namatay, muling nabuhay, at patuloy na namamagitan para sa atin. And now, as we have studied sa Romans chapter 4, yung pagpapatawad ng Diyos sa mga kasalanan sa lumang tipan ay nakabase din sa ginawa na pagbabayad ng ating Panginoong Hesukristo. That is, yung forgiveness noon ay nakabase sa darating na bayad, yung forgiveness natin ngayon ay nakabase sa dumating ng nagbayad.
Either way, nakabase pa rin kay Kristo. So, mula doon, yes, maaaring walang indwelling. That's a New Testament salvation blessing na meron tayo. We were sealed with the Holy Spirit. Ephesians chapter 1, we were sealed with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession. Maaaring yun nga ay New Testament blessing, pero yung ating salvation ay meron pa rin iisang basihan, and that is the work of God in Christ, and it is God's grace. Therefore, kung gaano ka-secure, sa ngayon, yun yung aking paningin o pananampalataya. So, kung gaano ka-secure yung ating salvation because it's of the same basis, ganun din ka-secure at hindi mawawala yung salvation sa lumang tipan. Considering na tunay na saved. So, sa ngayon, yun ho yung aking paningin. Dahil hindi lamang ang security ay hindi lamang nakatungtong sa presensya ng banal na Espiritu. That is the indwelling. Hindi lamang doon. Kundi the work of God in our salvation. Well, it's Trinitarian God. Thank you po doon. Meron pa akong dagdag na question. Sa ano po ito, question po sa ating Facebook Live. Ang question po niya ay ni Maris, Sister Maris Pat, paano daw po masil ang Old Testament believers sa Holy Spirit? O siguro, kung may sealing na ba ng Holy Spirit sa Old Testament believers? Okay, thank you very much po sa question. And again, babalik ko ako sa sinabi ko kanina, ang sealing of the Holy Spirit as revealed to us in the New Testament is a New Testament salvation blessing na meron tayo bilang mga mananampalataya sa bagong tipan. As far as I know, patungkol sa presensya ng banal na Espiritu sa lumang tipan, walang nakita natin na yung presensya ng banal na Espiritu ay madalas may kinalaman sa mga gawain kung saan inilalagay ng Diyos yung mga tao. Pero it doesn't necessarily mean na ligtas sila. Now, the salvation of King Saul is for debate. Nandun yung banal na Espiritu, tapos inalis yung banal na Espiritu, pinalitan pa nga ng masamang Espiritu. Mayroong mga niniwala na unsaved si King Saul, may mga niniwalang saved si King Saul. So, ano ba yung saved siya, tapos nawala yung kaligtasan niya. Paano, kung ang ibig sabihin ay nasisil na kagaya ng sa bagong tipan, babalik ako sa sagot ko kanina, hindi pa. Dahil future pa yung pangako ng Diyos na pagbubuhos ng kanyang banal na Espiritu. That's a New Testament salvation blessing na meron ho tayo. I'm not saying na walang presensya ng banal na Espiritu. I'm not saying na nawawala ang kaligtasan sa lumang tipan. But what I'm saying is yung particular promise of the pouring of the Holy Spirit and yung sealing of the Holy Spirit is revealed dito pa sa atin sa bagong tipan. Liban na lang kung merong pwede again, hindi lang ho ako ang estudyante ng Biblia. Kung meron ho sa inyo na medyo mas napag-aralan, nabasa, o may thoughts na pwede i-contribute ay pwede ho. So, that's a very good question. Madalas ho, yun ang tatanong ho, na come up ng mga questions na encounter natin. Meron pa ho ba? Nasil na yata yung mga bibig. Okay, kung wala na ho, ay maraming salamat po. And again, I would like to encourage those questions, not for, hindi lang, okay, kala ko may nag-message sa akin tanong. And again, maraming pwedeng itanong na hindi alam ni Brother Paul. At susubukan natin, pag may tanong na hindi ko alam, pag-aaralan natin, and then paglilingkod natin sa mga susunod na panahon. Pero I hope na nakakatulong ho tayo sa ating paglalim pa sa pananampalataya sa Panginoon. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katotohanan, sa iyong salita. Lord, nawa, lalo pa nga kaming lumalim sa pagkakilala at pagkaunawa sa iyo. At ito'y lalo magtulak sa amin sa mas malalim na pagsamba, pagmamahal, at maging sa appreciation namin sa dakilang kaligtasan na meron kami. O Panginoon, anong dakilang katotohanan ito
nakatahan sa amin ang banal na Espiritu. Help us, O Lord, na mas ma-appreciate ito, na hindi lang alam ito sa aming kaisipan, hindi lang alam yung mga verses patungkol dito, kundi maging totoo ito, maging sa aming pang-araw-araw na pamumuhay at pananampalataya. Salamat, O Diyos. Ikaw pong patuloy na magpala sa amin sa pagpapatuloy na aming gawain ngayong umaga, maging sa aming mga kapatiran na nakatunghay sa aming live stream. Ikaw pong patuloy na gumabay. Ang mga kapatiran namin nandun ng karamdaman, O Diyos, aming pong hiling, O yung habag, at patuloy na pagkilos sa kanila, hindi lamang physically, but also spiritually. We remember to you, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Dave. Abutin mo po siya sa kanyang kalagayan. Ganyan, Panginoon, ang tatay ni Sister Sheng Gahete, si Brother Des Gahete, si Brother Des. Ikaw po nawa ang humipo sa kanya at mag-ingat sa kanyang kalusugan at ganapin mo po ang iyong kalooban sa kanyang buhay. Palain mo kami maging sa aming time na makapag-fellowship. Ikaw po patuloy na maluwalhati. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Dumako tayo sa ating 15-minute break. At again, i-maintain ho natin yung ating mga minimum safety protocols. Paki-log in po ang inyong mga pangalan doon sa ating contact tracing notebook. God bless po. Break time po tayo.